Yan, record natin. Ayan. Ulitin ko, ha? Pwede siyang i-express sa number, quantity, substance, and degree, no? Hindi lang kasi natin na-record. Then, pwede siyang isulat sa tatlo, sa colon, sa division sign, and the fraction line, no? Yung colon, tinatawag po siyang is 2. Bali, 1 is to 3. Then, example po natin, example number 1 natin, meron siyang tatlong example sa loob ng example number 1. Medyo nakakalito, no? Bali, example number 1, meron tayong tatlong example. Letter A, 6 inches to 2 feet. Letter B, 10 weeks to a year. Then, C, 150 milliliters to 2 liters. Now, kapag ang given po natin is pwede nating ma-convert sa bawat isa. For example, 6 inches, pwede nating gawing yung 2 feet na 6 inches din. Then yung 2 feet, no, yung 6 inches, pwede rin po nating gawing feet. Yung 10 weeks, pwede nating gawing year. Yung year, pwede nating gawing weeks. No? Now, pakita ko po yung droid para mas maintindihan natin. Yan. Yan. Bali, sa letter A po natin, 6 inches to 2 feet. No? 6 inches to 2 feet. Bali, ang rule po kapag sa ratio, ang rule po natin kung sino yung dapat nasa unahan. Ano po yung nauna? Inches or feet? Inches. Iyo. Inches. Bali, dalawa sila dapat gagawin nating inches. Bali, 6 inches. Then, i-try nyo pong i-search, no? I-try nyo pong i-search. Kung sa 1 foot, ilan po ang inches? No? Try nyo pong i-search. Para makuha natin 24, yung... sir. Ha? 24 po lahat. Ayan. Halatang nanood na ng mga video. Halatang nanood na sa YouTube. Ayan. Kasi, ang 1 foot po is 12. 12 po ang 1 foot. No? Then, syempre, meron tayong 2 feet. Kaya, times 2. 12 times 2, 24 inches. Yan. Yan. Then, dahil parehas na po sila ng substance, parehas na silang inches, pwede na po natin silang isulat or i-write sa colon. No? Colon 4. Bali, ang basa dyan is 6 is to 24. Then si 6 is to 24, pwede pa po nating ma-reduce sa lowest term. Saan po sila pwedeng i-divide parehas? Si 6 tsaka si 24. 6. Ay, 2. 6 po. Ayan. Ayan. Huwag niyo kasi gawa. Ayan. Bali, 6 and 24, pwede silang i-divide sa 6 parehas. Si 6, i-divide natin sa 6, magiging 1. Then yung 24, i-divide natin sa 6, magiging 4. Ayan. Bali, ang final answer natin is 1 is to 4. 1 is to 4. Okay, gets po yun? Thumbs up po tayo kung na-gets natin para tuloy-tuloy tayo. Alright. Alright. Okay, may tanong? Magtanong po agad. Magtanong. 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 Okay, walang tanong. Tanong. Yun. Then, letter B na po tayo. Sa letter B, 10 weeks. 10 weeks to a year. Now, magbe-base po tayo doon sa nauna. No? Sa nauna po, meron tayong weeks. Kaya, gagawin natin, parehas dapat silang weeks. Bali, 10 weeks. 10 weeks to ilan po ang weeks natin sa buong taon? Sa isang taon po, ilan po ang weeks natin? Pwede niyo pong i-search. No? 52 weeks, sir. Ayun, 52. 52 weeks. Yeah, 52 weeks. May mga iba nagsasabi 48, no?
May mga nagsabi 48 kasi merong 4 weeks sa isang buwan. No? Pero paano po yung mga sobrang days no, kada buwan? For example, yung 29, 30, 31, no? Mga-counted din po siya. Kaya po naging 52. Then pwede na po natin siyang isulat sa column form. Bali 10 is to 52. Then pwede po natin ma-reduce sa lowest term. Saan po natin pwedeng i-divide parehas? 2. Sa 2. Kaya ang magiging final answer natin is 5 is to 26. Si 10 dinivide sa 2 naging 5. Si 52 dinivide sa 2 naging 26. Thumbs up po tayo kung na-gets natin. No? Ayan. Very good. Very good, homie. Okay, next. Letter C. No? Letter C. 150 milliliters to 2 liters. No? Hindi ko na po siya isa-solve. Papaliwanag ko na lang po. No? Kasi common sense naman na eh. Bali, ang gagawin lang natin is dapat magkaparehas sila. Dapat magkaparehas po silang ano? Ano po yung substance na dapat magkaparehas sila? Milliliters. Ayan, milliliters, no? Kasi siya po yung nauna, no? Ayan, first come first serve, ika nga, no? Ayan, 150 milliliters, then i-search nyo po kung ilang milliliters ang nasa 1 litro or 1 liter. Ang lalabas po dyan, okay, ang lalabas po dyan is 1,000 milliliters. Dahil meron po tayong 2 liters, ilan po ang milliliters natin? 1,000. Ayan, ang gagaling naman ng mga batang ito. Okay, bali 150 is to 2,000. Bali, ang magiging final answer po natin dyan kapag nireduce po natin sa lowest term or simplest form is 3 is to 40. 3 is to 40. No? Bali, yun po. Next na tayo sa number 2. Yan na. Baka malito kayo ha. Example number 1, mayroon tayong 3 example sa loob niya. Ha? Baka malito kayo. Then sa example number 2, meron ding 3. Pero 2 lang po ipapaliwanag natin. Siyempre. Para parehas lang naman sila. Bali, sa A is 90. 90. Then 1 is to 2. Kung mapapansin niyo po, hindi po colon yung nasa una ha. Hindi po siya colon. Ayan. Okay. Bali, share screen ko. Ayan, wait lang. Paliwanag ko pala muna. Bali, ang sabi doon sa example number 2, separate the following numbers in the given ratio. Bali, isa-separate po natin bawat ratio doon sa kabuuan no, na given. Para mas maliwanagan tayo or maintindihan natin, syempre, pakita natin si Droid. Ayan. Para si Droid is, nakikita nyo, 90, then 1 is to 2. No, pero, takpan ko po muna si 90 ha. Magkaroon muna tayo ng simple illustration sa ating utak. Bali, for example, kami ni Matias, magkaibigan kami, no? Kunyari lang ha, magkaibigan kami. Yan. Then meron kaming 3 mansanas. Kung 3 mansanas, meron kami. Yung isa, kinain ko yung isa. Then yung 2, kinain po ni Matias. No? Bali, ang representation doon, kapag kumain ako ng isang mansanas, makakadalawa si Matias. Kapag kumain po ako ng 2, ilan makakain ni Matias? Isa. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Kapag kumain po ako ng isa, ilan? Alisin niyo po sa utak niyo yung 3 ha. Yung 3, yung 3 mansanas. No? Kapag kumain ako ng isa, 2 kay Matias. Kapag kumain ako ng 2, ilan kay Matias? Ilan po? Yan, bali 4 po, syempre. Kapag kumain ng isa, 2 kay Matias. Syempre kapag 2 kinain ko, 4 kay Matias. Kada makakakain ako ng isa, 2 kay Matias, no? Kaya kung kumain ako ng 2, magiging 4 yung kanya.
Alisin nyo na po sa utak nyo yung tatlo, no? Yung tatlong mansanas. Bali, balik na po tayo sa pinaka-topic natin. No? Sa pinaka-example natin. Na 90, then 1:2. Ang gagawin nyo po para makuha nyo yung portion nila, di ba, isi-separate nga po natin. Yung 1:2. Ang gagawin nyo po is i-add nyo sila with the variable x. No? Bali 1, then lagyan po natin ng x. Plus 2, lagyan po natin ng x. Nakuha po yung ginawa ko. Yung 1:2, pinag-add po silang dalawa with the variable x. Nilagyan po natin ng variable x bawat isa. Then equal sa kabuuan na 90. Then, kapag 1 po ang kasama ni x, nilalagay pa po ba natin? Di na po. Ayan. Di na po. Bali, x plus 2x is equal to 3x. Is equal to 90. Then si x may katabi na 3. Kaya i-divide natin siya both sides by 3. Ano po ang value ng ating x? 30. 30. Ayan. Pero hindi pa po dyan natatapos yung ating final answer. Balik po tayo doon sa ating given ratio. Yung given ratio po is 1:2. Then, lagyan po natin ng variable x. Bali si 1x is to 2x. Sabi natin, kapag 1 yung katabi ng x, hindi na po sinusulat. Kaya x is to 2x. Then, substitute po natin yung value ng x. Ilan po ulit yung ating x? 30. 30. Then is 2 times 30. 30. Bali, ang final answer natin is ilan? 30:60. 30 is to 60. Ito po ang ating final answer. Now, take note. Kanina, nagre-reduce po tayo sa lowest term. Bakit po? Wala naman po kasing given na kabuuan or yung total nila. Dito po kasi, merong total na binigay. Hahanapin po natin yung portion ng 1:2 doon sa 90. Bali kung makikita nyo, kapag pinlas nyo yung dalawa, yung 30 at 60, lalabas po yung pinakakabuuan. Ayan. Gets po? Thumbs up po tayo kung na-gets natin. Para tuloy-tuloy tayo. Ayan. 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 Sino ba ito? Cardines ata to. Mahinay? Tama ba? Mahinay. Okay. Bali. Next! Doon naman tayo sa isang example din. Bali, 42. Then, 2:5. Now, ang gagawin po ulit natin is i-add po natin yung dalawa with the variable x. No? Bali, 2x plus 5x is equal to 42. Then, add lang po natin yung dalawa. 7x no, is equal to 42. Then, may katabi mo si x na 7. Kaya divide natin both sides by 7. Then, cancel po. Bali, x. Ilan po ang ating x? Value ng x natin? 6. Okay. Pero hindi pa po dyan natatapos, no? Dahil babalik po tayo doon sa pinaka-given natin na 2:5. 2:5, lalagyan po natin ng variable x. 2x is to 5x. Then, substitute po natin si variable x. Bali, 2 times 6 is 25 times 6. Bali, ano po ang magiging final answer natin? Is to 30. 12 is to 30. Ayan. Oo, anak. Oo, anak. Yeah. Bali, 12 is to 30. 12 is to 30. Si Velasco, tawa ng tawa eh.
Yan. Bali, 12 is to 30. Kapag nakita nyo po, no, kapag pinlas nyo po yung dalawa, equal po siya doon sa ating kabuuan. No? Bali, 12 plus 30 is equal to 42. Now, doon naman tayo Sir, hindi na po isi-simplify yan. Hindi na po na-simplify kasi ang ginagawa natin, 'di ba doon sa example number 1, sini-simplify natin kasi wala namang given na kabuuan. Bali kinukuha lang talaga natin yung ratio nila. Dito, kinukuha natin yung portion. For example, 'di ba 42 then 1 is to 2. Kinukuha natin yung portion ni 1 is to 2 doon sa kabuuan ng 42. Bali yung 1 doon is equivalent to 12 and then yung 2 doon is equivalent to 30. Bali hindi na po natin siya nire-reduce sa lowest term. Kasi pag ni-reduce natin sa lowest term, babalik lang tayo kay 2 is to 5. No? Ay po, sir. Thank you po. Okay. Magkaiba po yung example number 1 at example number 2 natin ha. Kapag walang given na kabuuan, ano po ang gagawin natin? Isi-simplify. Ayun, isi-simplify or ilo-lowest term. Then kapag merong kabuuan na binigay or total, ano pong gagawin natin? Wala na. Wala na, edi wow na. Well, isi-separate po natin, no? Isi-separate po natin no, yung column, yung binigay na ratio. Bali, titignan natin or kukunin natin yung mga portion ng bawat ratio. Now, example number 3, tsaka 4, hindi ko na ipapaliwanag, no? Hindi ko na papaliwanag ko pero hindi ko na sa-solve. Okay. Number 3. Ito pala pwede pa natin i-solve to. Bali, pakibasa po example number 3, Shena. Find the ratio of Akaya, sir. Kaya. Akaya savings. Wala, sir. 56,400 to Sophia savings of 40,000. Okay. Bali, find the ratio. Hanapin daw natin yung ratio. May kabuuan ba na nakalagay dyan? Kabuuan? Wala po. Lapo. Ayan. Lapo, no? Kaya, ang gagawin natin, isi-simplify po natin, no? I-simplify po natin sila. Bali, si kaya daw may savings or may ipon na 56,400. Then si Sophia naman, merong 40,000, no? Then, kunin po natin. Bali, pakita ko si Droid. Ayan na. Okay. Then, 56,400 is to 40K or 40,000. Saan po sila pwedeng i-divide parehas? 100. 100. I-divide po natin sa 100 parehas. Bali, magiging 4. 564 is to 400. 400. 100. Then, si 564 is to 400. Pwede pa po natin ulit ma-reduce sa lowest term. Saan po natin pwedeng i-divide ulit? Kay 4, sir. Okay, sa 4. Okay. 564, divide nyo po sa 4. 141 po. Ayan, 141. Then si 141 is to 100. Okay, ulitin ko bakit nakuha yung 400? Divide po natin si 400 sa 4, kaya po naging 100, no? In advance ko lang. Bali, 141 is to 100. Hindi na po natin siya pwedeng i-reduce sa lowest term, no? Kaya siya na po ang ating final answer. Gets po? Opo. Yan. Bali, yung 141, kada may ipon si Kaya na 141, may naiipon naman si Sophia na 100 or 100. Ayan. Next, example number 4 na po tayo. Example number 4. Example number 4. Yeah. Pakibasa po. Ito hindi ko na papaliwanag, no? Ay, hindi ko na isa-solve. Papaliwanag ko na lang. Example number 4. Ramirez.
A grocery store is having a sale on wine. A package of 5 for 3,150 and the same brand in a package of 9 for 5,535 pesos. Find each unit price and determine which the better buy is. Okay. Bali, a grocery store, for example, Robinson, di ba? Robinson, ayan. Is having a sale on wine. Parang mag-sale sila po ng wine. A package of 5. Pag sinabing a package of 5, no? Sa isang package na yon, merong 5 bote ng wine sa loob, no? And nagkakahalaga yan ng 3,150. Then, the same brand in a package of 9 naman. Bali, pag sinabing package of 9, isang package siya, then yung lamay niya sa loob is 9 na bottles, no? Na nagkakahalaga ng 5,535. Find each unit price and determine which the better buy is. Now, i-determine daw po natin kung ano yung mas magandang bilhin, no? Kung saan mas maganda yung parang promo, no? Then, kung makikita po natin, mas mahal naman talaga si 5,000 sa 3,000, no? Kung isahang okasyon lang, mas mahal talaga si 5,000 sa 3,000. No? Pero kung titignan natin yung unit price nila, find each unit price, yung bawat isang bote, no, titignan po natin. Bali si package, as dito sa solution, tignan nyo unit price per package of 9, ay package of 5. Bali yung 3,150, dinivide po natin sa 5. Ang lumabas is, ilan po? 630 pesos po. Ayan, 630 pesos. Then, sa pangalawa naman, unit price per package of 9. Unit price per package of 9. Yung 5,535, no? I-divide natin sa 9. Ilan po ang lalabas? 615 Ayan, pesos. 615, no? Bale, doon sa 5,000 tsaka sa 3,000 na presyo, ano pala yung mas magandang bilhin? Package 5,500. Yung package 9, sir. Yun, yung package of 9, no? Kasi kapag dinignan nyo per piraso, kung bibili nyo sa ng per piraso, makakatipid kayo ng 15 pesos, no? Doon sa isa, sa package of 5. Since the package of 9 wines has the smallest price, it is the better buy. Okay, gets po yun? Thumbs up po tayo kung na-gets natin. Okay. Okay, very good. No? Yan, bali, last na tayo. 6 minutes na lang po tayo ha. Balik lang po agad sa link kapag hindi tayo umabot. Bali, meron pa tayong 6 minutes. Yan. A private senior high school has a stopping policy during educational tour. Ano po ba yung mga example ng educational tour? Ito yung mga field trip, mga ayan, overnight, camping, sambales, mga ganyan, no? Yan po yung example ng mga educational tour. Yung school daw or yung educational tour daw, may rules and regulation tayong sinusunod kapag nagkakandak tayo ng ganon. Ang sabi dito, for every 90 students, there are 3 teachers, no? Lagay ko po muna, students, then teacher. Yeah. Bali, for every 90 students, there are 3 teachers. And for every 30 students, there are 2 tour guides. Bali, meron tayong 3 tanong dito, A, B, and C. Sa A, how many students per teacher ratio does the school needs to assign? Bali, kunin po muna natin yung ratio ng students and teacher. Yan, bali, pakita ko po si Droid, no? Yan. Kung makikita nyo, sinulat ko na, students is to teacher. Ang pangit lang ng sulat, no? Bali, students is to teacher. Ilan po yung students na given natin doon? 90. 90. Very good naman, mga kids. Bali, ilan po yung teacher? 3. Ayan. Medyo lumaki na yung bots, no? Nasabihan kasing kids, 3. Ayan. 9-3 tuloy.
90 is to 3. Ayan. Bali, pwede po natin ma-reduce sa lowest term. Ano po ang magiging ratio natin? 30. 30 is to 1. 30 is to 1. Bali, ang ratio ng students is to teacher is 30 students to 1 teacher or 30 students per teacher. 30 students per teacher. Bali, ito po yung ating final answer. No? Sa letter A. Sa letter A po. Next. Pangalawa, how many students per tour guide? No? How many students per tour guide does the school needs to assign? Bali, ang sabi dyan, for every 30 students, there are 2 tour guides. No? Students and tour guide. Pakita ko po ulit si Droid. Ayan. Bali, students is the tour guide. Ilan pong students ang given doon? 30 po. Ayan, 30. Ilang tour guide kada 30 students? Dalawa po. Dalawa. No? Bali, pwede pa nating i-reduce sa lowest term. Kaya magiging 10 is to 1. 15 is to 1. Bali, kada tour guide po, meron tayong 15 students. Or kada 15 students, merong isang tour guide. Bali, 15 students per tour guide. Bali, ito po yung final answer natin. 15 is to 1. Then, meron pa po tayong 3 minutes para doon sa last, no? Try nating pagkasyahin dito. Makinig lang po, ha? Ayan. If there are 90 students in each group, 90 students po ang given natin, no? Pinaka-given natin. How many tour guide must there to satisfy the stopping policy? Bali, kung matatandaan po natin, may given na tayo na 30 students. Sa 30 students po, ilang tour guide? 2. Dalawa po. Dalawang tour guide. Yeah. Makita ko po si Droid, no? Mabilisang example na to. Yan. Ulitin ko po, 90, no? 90 students. Then may given po tayo na 30 students, dalawang tour guide. Bali, ma-minus po natin si 30 doon sa 90. No? Bali, magiging ilan po? 60 na lang. po. Then, ang tanong doon, ilang tour guide pa po ang kailangan natin para masatisfy natin yung policy ng educational tour? Ilan po? 4. Ayun. 4 o 2? 4 Dalawa. po. 4 po. 4. Di ba sabi nga po, sa isang tour guide, merong 15 students. Dahil meron po tayong 60 students, kailangan po natin ng 4 na tour guide. Gets po ba? Bago tayo mag-end? Baka may tanong. Bali 90 minus 30 ulit. 90 minus 30 is equal to 60. Then yung 60 hahanapan natin ng tour guide. Then kada isang tour guide merong 15 students. Dahil meron tayong 60, kailangan pa po natin ng 4 na tour guide. Bali dyan po natatapos yung ating lesson. No? Bali meron na lang tayong 1 minute. Sakto, 1 minute. Less than a minute na tayo. Ang gagawin po natin, antay lang agad ng link sa GC, no? Then upload ko na rin agad tong recorded video natin. Then pwede niyo pong ipasa hanggang mamayang gabi. Pero nakakasiguro po ako na napakadali lang ng ibibigay ko sa inyo. Sobra. 1 to 7 lang po. 1 to 7 lang. Napakadali. Ayan. Bali, stop share ko na. Then, mag-abang lang po agad ng link, ha? Okay, end ko na. Thank you. Thank you po. Thank you, sir.